Kaunti na lang at masasanay na ako sa Fortuner niya. Tuluyan ko nang makakalimutan na may kotse ako. Mas lalo akong nainis dahil doon. Mabuti na lang pagkalabas ko ng opisina ay kaagad akong sinalubong ni Anne. "Ma'am, the car and the driver are now ready," she said, so I nodded. Mabilis akong dumiretso sa elevator at hindi nagtagal ay nakalabas na ako ng building. The driver is already waiting for me, so I immediately entered inside the car. Mabilis ko ring inutusan ng driver na magmaneho patungo sa hotel ni Zeus. Hindi ako matatahimik. I am overthinking too much. This is Mira's fault. Dahil sa traffic ay medyo matagal akong nakarating sa hotel. I didn't check my phone if Zeus has a message. I just need to see him. I'm too paranoid right now. Mabilis akong dumiretso sa loob. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. I am so pissed and insecure. This is not helping. I was about to get my phone from my bag to call Zeus that I am here when I saw a familiar woman sitting on the lobby. Napalunok ako at nakita kong napatingin siya sa direksyon ko. Agaran niya akong nakita kaya siya tumayo. I don't know what to do. Nanatili lang akong nakatayo. And I waited Tricia to come near me. This is not helping. I am insecure about this girl. And then she's here. What a perfect timing. Nang makalapit siya sa akin ay hindi ko alam ang naging reaksyon ko. I am not sure if my eyes are cold or pissed right now. Bakit siya nandito? "Hinihintay ko si Zeus," she said without me asking anything. Hindi ko napigilan ng huminga ng malalim. Magpapasalamat ako dahil nagbigay ulit siya ng tulong para kay Papa kanina. Inaabot niya kay Mark. Gusto ko lang magpasalamat dahil hindi niya pa rin kami pinapabayaan, she added. And that really made me shocked. It's Zeus' money. I don't care. At wala rin siyang pananagutan para sabihin sa akin ang lahat. But it made me more insecure. "Why are you telling me this?" I asked coldly. Tiningnan niya ako ng medyo matagal sa mga mata bago sumagot. "Pwede ba tayong mag-usap na tayong dalawa lang? Yung hindi sana dito. Why would I let that happen? I'm out of her life." Pero kahit sana ayaw ko ay natagpuan ko na lang ang sarili kong kaharap siyang nakaupo sa loob ng isang cafe na malapit sa hotel. I stared at her coldly while she swallowed. Hindi ko alam ang sasabihin ko. I am just waiting for her to say something. Aaminin ko na galit pa rin ako sa mga nangyari. Matagal na kasi kami ni Zeus na nangako siya sa akin. Pero bigla kang pumasok. Doon na nagbagong lahat. Kaya kinamumuhian kita. She started and I clenched my fist. This is the reality. I know. She has a point. Ayaw ko sa dahilan niya na pagpapanggap lamang naman yon. Natatakot ako. At nagising nga lang ako isang araw na tuluyan na siyang lumalayo sa akin. She added and her tears fell. Kaagad akong napalunok. I love him so much. Nakikita ko ng mga sarili namin magkasama sa hinaharap. Alam kong siya lang ang mamahalin ko sa habang buhay. Pero hindi akong mamahalin niya habang buhay. She sobbed. Namasa ang mga mata ko dahil sa pamumuunang luha ko sa mga sinabi niya. Nanginig ang buo kong katawan. Malaki ang naging impact ng sinabi niyang yun sa akin. I knew it. Alam ko na may mali ako. I tried to push him. I did. Wala sa sariling sagot ko. Nang makita ko na palagi na lang siyang nagdadahilan ay alam ko na kaagad. Alam ko nang lumilihis siya. Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang yon. Natahimik rin siya. Pinakiramdaman lang namin ang isa't isa. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari kung bakit sinasabi niya itong lahat ngayon. At hindi ko rin alam kung anong sasabihin. I am insecure that she came first in Zeus' life than me. Nauna siya. At kahit saang parte tingnan ay mali ako. But this all happened for a reason. Zeus came into my life because I need him. Dahil walang-wala ako. He entered my life to make me feel the feelings that I longed and craved for. He came to change me, to support me, to make me a better version of myself. Pumasok siya sa buhay ko sa tamang panahon, kung saan kailangan ko ng karamay at masasandalan. Dahil sa kanya hindi ko sinarili ang mga problema ko. I shared it with him. Naging magaan sa pakiramdam. Kung wala siya, hindi ko alam kung nakaya ko. After everything that has happened, I'm sure I won't be able to deal with it alone. Kaya mali man ako pero hindi ko pinagsisihan. Hindi ko pinagsisihan na hayaan si Zeus na pumasok sa buhay ko. I'm sorry. Mahinang sambit ko. I'm sorry for making her miserable. I'm sorry for hurting her.
I am sorry for falling in love with Zeus while they are still in a relationship. I am sorry because I was the one who broke the contract. Mabilis kong pinunasan ang mga luha kong tumulo. Saka muling sinalubong ang mga mata niya. Kita ko ang gulat, inis at galit sa kanya. I love him. Yes, it was me who offered the contract. Because I needed someone to pretend to be my boyfriend to avoid me being paired with someone for marriage. Inaamin ko na wala akong pakialam noon kung may masagasaan ako. I was selfish. I admitted. Muling tumulo ang mga luha niya. Kinuha mo siya sa akin. Matigas na sambit niya. Bahagya akong pumikit para hayaan ang mga luha ko sa pagtulo bago muling tumingin sa kanya. Punong-puno rin ng luha ang mga mata niya. But she's not winning, which I like. Ayaw ko ng gulo. I didn't. Pero kung yun ang iniisip mo ay hahayaan ko yun. I am not doing anything. Yes, I did wrong but I never forced him to be with me. You told him that you are pregnant and I didn't say anything about it. He chose you that time and I let that. I am so sorry that he's with me now. I said with my shaking voice. I will never regret embracing Zeus. He's one of my favorite people in my life. Ilang sandali pa'y malungkot siyang ngumiti. Tama nga sila. Perpekto ka. She murmured but I hear it clearly. I was about to say something but my phone rang. Mabilis akong tumikhim bago kinuha ang cellphone ko. Nang makita ko na si Zeus ang tumatawag ay nagdalawang isip pa ako kung sasagutin ko yun o hindi. Pero sa huli ay sinagot ko yun. I can feel Trisha's stare but it didn't stop me from answering Zeus' call. Where are you? Yun kaagad ang bungad niya. Para siyang natataranta. I sighed before looking at the woman in front of me. Nakatingin lang siya sa akin. She's calm now. Wala na ring mga luha sa pisngi niya. Pumunta ka sa hotel? Ma'am, where are you? Sunod-sunod na tanong niya. Pero hindi ulit ako sumagot dahilan para marinig kong pagmumura niya. I swallowed. Wala ako sa hotel pero babalik na ako. Where are you? In your company? Saan ako dederecho? Sunod-sunod na tanong niya. I'm at the cafe near your hotel. I'm with Trisha. Kalmadong sabi ko. What? Wait for me. Anong ginagawa niya dyan? Why are you together? Wait for me. Natataranta na sambit niya pero pinatay ko na ang tawag. Tanggap ko na. Trisha suddenly said. Hindi ako nagsalita ng kahit ano. I waited for her to continue. Sinasabi ko sa sarili ko na naging masaya siya noong kami pa. Pero kapag nakikita ko kung paano kanya tingnan, ay napapaisip ako kung talagang minahal ba talaga niya ako. Iba ka. Iba siya sa'yo. She continued. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at nanuyo ang lalamunan ko sa hindi malamang dahilan. Sorry din sa mga nagawa ko. Sabi niya at sa puntong yun ay tila parang may tinik na naalis sa lalamunan ko. Hindi ako makasagot. Napalunok lang ako ng mariin. Guminhawa bigla ang pakiramdam ko. Nawala ang isang bagay na nakadagan sa dibdib ko dahil sa sinabi niya. Mahal na mahal ko lang talaga siya. Pero tanggap ko na ngayon. Nakikita kong mas lalo siyang nagiging malayo sa akin. Tinatanggap ko na dahil wala na naman akong magagawa pa. You are successful and I want to be like you. Hindi para makuha si Jesus ulit, pero para na sa sarili ko. She added once again. I love him so much, I murmured. At ilang sandali pa'y sabay kaming napalingon sa pagtunog ng pinto ng cafe. Zeus entered with his furrowed brows. Nagmamadali siyang lumapit sa amin. Trish, what's this? Kaagad na tanong niya saka sinipat ako ng tingin na tila naghahanap ng sugat. I rolled my eyes at him because of that. Hinintay kita kanina sa hotel mo para personal na magpasalamat sa pinaabot mong tulong kay Mark. At gusto ko ring sabihin na hindi na ako aasa sa'yo. Sorry kung palagay mo, cargo mo pa rin kami ni Papa. Trisha said. Napakunot ang noo ni Zeus pero muli na naman siyang lumingon sa akin at tila tinitingnan ng magiging reaksyon ko. Na kung makita niya ang galit sa mukha ko ngayon din ay hindi siya magdadalawang isip na umalis kasama ako. Trish, it's fine. Zeus said. Salamat. Mauna na ako. Trisha said and she stood. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makalabas siya. And I saw her wipe something on her cheeks. She's crying. Napalunok ako doon. I feel so guilty for hurting her. Nang lingunin ko si Jesus ay naabutan kong titig na titig siya sa akin. I helped Tito Joey because I heard from Mark that he was rushed in the hospital again.
Biglang sabi niya na para bang kailangan ko ng eksplanasyon. Bahagya akong nagtaas ng kilay. And? Tanong ko kaya napailing siya at bahagya niyang sinubsob ang mukha niya sa leeg ko. Are you mad at me? Tanong niya sa mahinang boses. It's your money. I don't care. I said but he sighed once again. Anong pinag-usapan niyo? Mahinang tanong niya. It's between me and her, I think. I said and he sighed again. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang minuto bago niya ako inaya na bumalik sa hotel. We ate our lunch in the hotel's restaurant and after that I fell asleep while catching him work in his office. Almost 5 o'clock na nang magising ako. Nakahiga ako ng maayos sa sofa bed habang si Zeus ay nasa lamesa niya pa rin. Nang makita niyang nagising na ako ay kaagad niyang iniwan ang mga trabaho niya para lapitan ako. Uwi na tayo, mahinang sabi ko. Uuwi na tayo. Mabilis na sabi niya naman saka ako inalalayan na bumangon. Dahan-dahan kong sinubsob ang pipikit-pikit kong mukha sa dibdib niya, kaya maingat niya akong binuhat. Uuwi na tayo. He whispered near my ear, and after a few more minutes I saw ourselves inside his car. He's driving and I am busy murmuring the foods that I'm craving for today. I want Indian mango from Zamboanga, I murmured so he glanced at me. I can buy... No, gusto kong yung nasa tabi ng bahay mo sa Zamboanga. Inis na sabi ko. I want it so much. Bahay natin. Mahinang sagot niya pero hindi ko na yung binigyan pa ng pansin dahil mas marami pang pagkain ang pumasok sa isipan ko. Because of my cravings, I requested a lot of food when we got home. I want to eat rice with buttered shrimp, adobo, sinigang, and many more. Zeus, cook na. Inis na sabi ko nang sumunod siya sa akin sa loob ng kwarto. I glared at him because of that. My cravings can't wait. Napahalokip-kip ako sa harap niya. Saka ilang ulit siyang inirapan. I'll just change, he said before taking his long sleeves button-down shirt. At matapos iyon ay mabilis niyang hinubad ang suot niyang slacks. Nang mahubad niya yun ay nahulog ang isang puting maliit na box na hindi niya napansin. Bigla akong natigilan at nang tingnan ko siya ay hindi niya talaga namalayang may nahulog. Kaya dahan-dahan ko yung pinulot. It was a small box for jewelry, I know. Galing sa kilalang brand kaya dahil sa kuryoso ay unti-unti ko yung binuksan. Natulala ako nang makita ang magandang singsing na may malaking bato. I was mesmerized. Shit, the ring, he suddenly cursed. Dahil doon ay muli akong tumingin sa kanya habang nanginginig ang kamay ko na may hawak ng box na may lamang singsing. Taranta siyang may hinanap sa bulsa ng slacks na hinubad niya. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nakapagsalita. Para sa nagsingsing na to? Para kanino? Nagwala ang dibdib ko lalo na nung lumingon siya sa akin. At kita ko kung paano ng laking mga mata niya nang makita ang hawak kong box na nakabukas na. At lantad na lantad ang maganda at eleganteng singsing. Matapos ang gulat niya ay napangisi na lang siya sabay iling at napakamot pa sa ulo. Nakita mo na. Marahan na sabi niya sa kadahan-dahan na kinuha sa kamay ko ang singsing. Mas lalong nagwala ang dibdib ko. The ring looks so perfect. Matagal ko na sanang plano to pero wala lang akong mahanap na singsing. Hindi pwedeng basta singsing lang. I want the best for you. Pero tumagal kasi galing pang ibang bansa ang singsing. Kanina lang dumating eh. I am planning for a grand proposal but you already saw it. Marahan at malambing na sabi niya. At nang unti-unti niyang niluhod ang isa niyang tuhod sa harap ko, ay tila bumagal ang mundo ko. The butterflies inside my stomach went wild and my heart went crazy. He knelt. Julia May Remulla, the first time I saw you, I knew that you were unreachable. But now that I already have you in my arms, I will never let you go. I will do everything for you. Please, marry me. Please, let's grow old together. Let's create happy memories together with our babies. Depend on me. Embrace me fully. Please, will you marry me? He said those words with so much sweetness and love, and it made me speechless. Hindi ako nakagalaw. Tuloy-tuloy lang na tumulong mga luha ko. But this time I know that it's because of too much joy. He's proposing. Zeus, I murmured before nodding my head a lot of times. Natawa siya ng marahan saka mabilis siyang tumayo para isuot sa akin ng singsing. And after that we shared a long and loving kiss. After the kiss he rested his forehead on mine while staring at me with full of love. I love you,
I murmured and I know that it's perfect time for me to say those words. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at kaagad niya akong hinalikan ulit. And it made me so much happy knowing that we will collide forever. I'll tell Mark that the proposal that I've been planning will be cancelled then. He whispered in between our kisses. Nagpatuloy siya sa paghalik sa akin. At nang maramdaman niya na halos hindi na ako makahingay, dahan-dahan niyang pinaba ang mga halik niya patungo sa leeg ko. I craned my neck because of that, and I gripped his hair. I love you so much, he whispered before lifting me up. We just fabricated our relationship at first, but we gone too far. We committed mistakes. Nagkalayo kami. Pero magkasama kami ngayon. We are destined. We are destined for each other. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa suot-suot kong singsing. It's so beautiful, so elegant. Kasyang-kasya sa akin. The diamond is so huge. It's worth of millions, I'm sure. Nawala lang ang pansin ko sa singsing. Nang marahang gumalaw si Zeus sa tabi ko para mas lalo akong yakapin. Dahan-dahan ko siyang hinarap at nakita kong inaantok niyang mga mata na nakatutok sa akin. It's already 9 in the morning. Yet we are lazy to get up. Bumangon lang kami kaninang 6:00 nang sumuka ko. Pero pareho ulit kaming bumalik sa pagtulog. Akala ko tapos na ako sa pagsusuka tuwing umaga. Pero unti-unti na namang bumabalik. My OB warned me about this. Nagbabago lang ng kaunti pero nandoon pa rin. But I'm thankful that Sue's always here to assist me. You won't work? Mahinang tanong ko pero siniksik lang niya ang mukha niya sa leeg ko. Mamaya na. He murmured and his hot breath tickled me. I let him in that position as we both lay each other's hand. Ilang sandali pa hinalikan niya ako sa leeg. Sa malambing at sensual na paraan. Kaya mabalis ko siyang naitulak. Marahan siyang tumawa dahil doon kaya mabilis akong umirap. Sabihin mo ulit na mahal mo ko. Malambing na sabi niya saka muli akong hinila para dumikit sa katawan niya. His topless body is so warm. It's comfortable. Idagdag pang natural niyang bango. Alam niyang wala akong sasabihin kaya siya na mismong natawa. At ilang saglit pa'y pinasok niya ang kamay niya sa nighties na suot ko para mahawakan ang tiyan ko. He gently caressed my baby bump and I let him do that. I bought us a house, he whispered. At literal na nagulat ako bigla para manlaking mga mata ko. What? Gulat na tanong ko na ikinangiti lang niya. Kapag nanganak ka na mahihirapan tayo dito sa penthouse mo. And I'm the guy here. He whispered once again. Kumunot ang noo ko. What about your apartment? I asked. Alam kong kumikita na siya ng malaki, pero hindi dapat siya basta-basta naglalabas ng pera. I'm selling it. Ililipat ko dito lahat ng gamit ko. But maybe after a month we can already move to the house I bought. He said. Sa pagsasalita niya ay parang naplano na niya lahat sa isipan niya. Zeus, I'm working so hard for us. Please, let me do this. Marahan na bulong niya bago ako pinatakan ng halik sa pisngi. Napapikit na lang ako sa kana patango ng marahan. I admire him for this. I admire him for always proving himself. Ilang minuto pa kaming nanatili sa kama bago nagpa siyang bumangon. And as usual, he cooked for us. And after that, we went to the house he bought. Gusto kong tingnan. And he seems excited about it. Nang makarating kami sa village kung nasaan ang bahay ay namangha kaagad ako. Dahil isa itong exclusive village. I can also afford that he works so hard for it. It's his passion and hard work. He's already the best. But as days go by, he's becoming better than the best. This is huge, I pointed out when we reached the said house. Tapos na ang bahay pero nang makapasok kami wala pang interior design. Amoy pintura rin kaya alam na kakatapos lang. The whole house is huge. It's not a house, it's a mansion. Mas malaki lang ng kaunti ang bahay ng parents ko. And this one has a touch of modern Spanish design. I love it. Maaliwalas at sobrang payapa. I want the best for you, he said as he hugged me from the back. Zeus, how much? Let's split the expenses. Sabi ko, ayaw kong simutin ang pera niya. At hindi pwede na siya ang lalaki, siya na ang aako sa lahat. And I have money and I have no plans to just store it. No, he said. Napabuntong hininga na lang ako sa kakaagad siyang hinarap. I shook my head at him and he shook his head too. Mom, please, let me. He said before kissing me. Hinalikan niya ako ng sobrang rahan. At sapat lang yon para makalimutan kung gusto ko sanang ipilit sa kanya. Instead of insisting what I want, a moan came out from my mouth.
At dahil wala pang kalaman-laman ng bahay ay mabilis niya akong binuhat. I immediately encircled my legs on his hips and we are both exchanging wet and passionate kisses. Let's go to the hotel. Marahang bulong niya sa akin. Masyado na akong nalalasing sa mga halik na yon and my active hormones is not helping. I can't really wait. I want him so much and this is not really cool. I want him so bad. Ang init sa katawan ko hindi na makapaghihintay. It's his fault. I hate myself for this. I hate myself so much.